Isa na namang kwento ng ating ka-OFW ang ating mapakinggan. Ang masalimuot na buhay ni Marilyn Restor. Marilyn Restor, 45 years old. Iniwan ang pamilya para magtrabaho sa abroad basta na lang hindi na nakabalik. Ito ay isa na namang kwento ng ating kababayan. Ating halongkatin ang mga pangyayaring halos konti lang ang nakakaalam. Ating bigyang pansin ang mga pangyayaring ayon sa ibang balita ay halos napabayaan ng ating pamahalaan. At habang tuloy-tuloy nating pinipilit na abutin ang ating pangarap na bigyan ng magandang buhay ang ating pamilya kapalit ng trabaho, abroad. Ang mga pangyayaring kagaya nito ay hindi maiwasan. Ating alamin ang buong kwento. Isang dekada na ang nakalilipas, hinalikan ni Marilyn Porras Restor ang kanyang 3 anak. Pinapahid ang kanilang mga luha at sinabi sa kanila na susubukan niyang umuwing muli sa lalong madaling panahon. Iniwan niya ang bahay at ang kanyang pamilya sa isang maalikabok na lugar sa lungsod ng General Santos sa Pilipinas, gaya ng maraming beses niyang ginawa noon. Si Marilyn ay OFW na pabalik-balik sa abroad at nakakauwi ayon sa kanyang pangako sa kanyang anak at magulang. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakabalik. At tulad ng daan-daang libong, iba pang pamilya sa buong Pilipinas, ang mga anak ni Marilyn ay lumaki nang wala ang kanilang mga magulang. Pinalaki ng kanilang tiyahin, pumapasok sila sa paaralan, nagbibisikleta at naglalaro ng football kasama ang kanilang mga kaibigan, habang si Marilyn at ang kanyang asawang si Arnulfo ay nagluluto, naglilinis at nagmamaneho ng mga sasakyan para sa ibang mga pamilya na libo-libong milya ang layo sa Saudi Arabia. At ipinadala ang pera na kanilang kinikita sa naghihintay na mga anak. Ayon sa report, mayroon na tayong 53 milyong kasambahay sa buong mundo. Marami sa kanila ang mga migranteng manggagawa tulad ni Marilyn Restor na naglalakbay mula sa mahihirap na bansa ang Pilipinas, patungo sa mas mayayamang bansa upang magtrabaho para sa pangarap. Sa Pilipinas, kung saan ang 25% sa bansa ay nabubuhay sa ilalim ng linya ng kahirapan at maraming pamilya ang nagpupumilit na panatilihin ang kanilang mga anak sa pag-aaral, ang pag-akit ng trabaho sa ibang bansa ay umaabot ng higit sa 10 milyong tao mula sa kanilang mga tahanan at ikinalat sila sa buong mundo. At dahil sa ating mga OFW, isa sila sa nagdadala ng malaking GDP sa ating bansa. Dahil sa kanilang mga remittances, nagdadala ito ng halos 15% income sa Pilipinas. Minsan o 2 beses sa isang linggo, walang sablay, ang mga anak ni Marilyn Restor ay nagtitipon-tipon sa harap ng isang laptop at nag-aabang ng tawag mula sa kanilang ina na si Marilyn Restor. At sa tuwing lumabas na ang mukha ni Marilyn sa Skype, ay walang kabayaran ang tuwang makikita sa kanilang mga mukha. At bilang nanay, kagaya lang din sa iba, laging pinapaalalahanan ni Marilyn tungkol sa kanilang takdang aralin o assignment at ayusin ang mga exam at maging mabait sa eskwelahan. Pagkatapos isang araw, ay basta na lang nawala ito. Basta na lang natigil ang mga tawag mula dito. Nang walang babala, basta na lang huminto ang mga tawag mula dito. Ang desperadong paghahanap ng pamilya kay Marilyn Restor ay natapos sa isang morgue sa Saudi Arabian capital, Riyadh, makalipas ang 1 taon. Si Arnulfo, asawa ni Marilyn Restor na nagtatrabaho din sa Saudi bilang driver ng ibang mayamang pamilya, ay nakatanggap ng tawag sa telepono na humihiling sa kanya na pumunta at tingnan ang isang bangkay na natagpuan. Lakas loob si Arnulfo at naniniwalang hindi si Marilyn ito dahil kilala niyang matatag at malakas ang kanyang asawa. Pumunta siya at nang hilahin ni ang kumot na bumabalot sa bangkay na natagpuan, nakita niyang wala ng balat kundi puro na ito buto. Habang sa Pilipinas, makalipas ang 1 linggo, sa sulok ng kanilang bahay sa maliit na sala, ang 2 anak na babae ni Marilyn, sina Ana, 18, at Lunicar, 12,
ay umiiyak. Nakayuko ang mga ito. Nakayokyok sila sa kanilang lola na si Nani. Ang bahay nila ay puno ng kalungkutan. Kapag sinusubukan niyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang ina, ang anak ni Marilyn lalaki, na si John ay pahigbi-higbing, nagsalita na. Siya ay isang mabuting ina. Siya ay mahigpit sa amin, ngunit mahal niya kami. Si John ay 21 years old na, ngunit pag nakikita mo ang mukha nito ngayon, ay para itong bata na umiiyak sa kawalang pag-asa. 12 years old pa lamang si John nang nagumpisang maging OFW ang kanyang ina. Huminto siya sa pag-iyak at galit na pinunasan ng mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Sinabi niyang magsusumikap siya sa pag-aaral para maipagmalaki siya ng kanyang ina. Gusto ko lang sabihin sa kanya na namimiss ko siya kahit matigas ang ulo ko noon. Sobrang miss ko na siya. Paiyak na sinabi nito. Sa loob ng mahigit isang dekada, 10 taon, nagkaroon ng magandang trabaho si Marilyn sa isang miyembro ng royal family sa Riyadh. Siya ay nirerespeto at ang pera na ipinapadala niya sa kanyang pamilya sa Pilipinas ay nagpatuloy kay John at sa kanyang mga kapatid na babae sa pag-aaral mula high school hanggang kolehiyo at maging bayarin sa ospital ng kanyang ina na si Nani. At ito na ang pinakamatinding kwento mula sa asawa ni Marilyn na si Arnulfo na nagtatrabaho din sa Saudi pero magkaiba sila ng amo. Pakinggan nating mabuti, noong Hunyo ay nawala siya sa bahay ng kanyang amo. Sinabi pa ni Marilyn sa kanyang asawa na siya ay kinidnap at pinilit na magtrabaho para sa ibang pamilya na maharlikang pamilya. Ibig sabihin ay mayaman at maimpluwenyang pamilya. Para sa ating kaalaman, ay normal na sa ating mga OFW na nagtatrabahong kasambahay na minsan ay ipinapasa sila sa mga kamag-anakan ng kanilang amo para magtrabaho din. Ilegal ito, ngunit walang nagagawa ang ating mga OFW, lalo na at ang ibang mga amo ay hawak nila ang mga pasaporte. Ibalik natin ang kwento kay Arnulfo. Sinabi ni Arnulfo na nakuha niya ang address ng bahay kung saan dinala si Marilyn at nahanap niya ito, ngunit binaril siya ng mga armadong guwardya na bantay ng bahay. At walang tulong mula sa Philippine Embassy maging sa Saudi Police. Ayon sa balita, ang pamilyang kumuha kay Merlin ay naging usapan sa opisina ng ating pamahalaan at nagreklamo ang ating pamahalaan sa otoridad ng Saudi Arabia. Kanila itong inireport na may ilan ng reklamo ng pang-aabuso sa pamilyang may hawak kay Marilyn sa kasalukuyan. May impormasyon pa na may unang 3 nawawalang kasambahay na tugma sa address kung saan na pinaghihinalaan na andun din si Marilyn. Balikan natin sa Pilipinas. Ang pamilya ni Marilyn ay galit na galit. Naglibot sila at inisa-isa ang mga departamento ng gobyerno na humihingi ng tulong, ngunit wala nagmakaawa kami at nakiusap. Dahil naniniwala kami na mailigtas siya ng ating gobyerno anumang oras, ayon sa kapatid ni Marilyn na si Lani. Ipinakalat nila ang address kung saan pinaniniwalaan nilang si Marilyn ay hawak talaga ng pamilyang nakatira sa sinasabing address. Pumunta kami at bumisita sa mga opisyal sa iba't ibang departamento ng gobyerno upang subukan at humingi ng tulong. Walang narinig ang pamilya mula kay Marilyn sa loob ng halos 12 buwan maliban sa isang maikling tawag sa telepono noong Oktubre. Nakausap ni John si Marilyn sa loob ng ilang minuto. Sinabi niya na okay lang siya sa Saudi, na mahal niya ang kanyang mga anak at sinabi pa niyang huwag mag-alala tungkol sa kanya dahil nasa mabuti siyang kalagayan, sabi pa ni John. Kaya buong akala namin ay okay siya. Samantalang sa Saudi, ginagawa ang lahat ni Arnulfo, asawa ni Marilyn, na maiiuwi ang bangkay nito sa Pilipinas. Ang pamilyang kumuha kay Marilyn, ang unang amo nito, ay nag-alok ng pera kay Arnulfo, ngunit si Arnulfo at ang mga anak nito
ay hindi naghahangad ng pera, ang kailangan nila ay malaman kung paano at kung bakit siya namatay. Sinabi pa ni Arnulfo na sinabi sa kanya ng Philippine Embassy sa Riyadh na malamang ay tinulak ito mula sa bubungan at pinabulaanan naman ito ng Philippine Embassy. Gusto lang ng kanyang mga anak na makauwi siya, sabi ni Lani, kapatid ni Marilyn. Si John ang anak na lalaki ni Marilyn at ang kanyang mga kapatid na babae ay nakatitig sa kanilang mga telepono. Sinabi ni Lani na ang pinakamasamang bagay para sa kanilang lahat ay nagtataka kung ano ang pinagdaanan ni Marilyn sa mga huling mga buwan ng kanyang buhay. Gusto lang namin siyang makauwi, pero huli na. Dagdag pa sa ating balita, si Marilyn Restor ay pwersahang kinidnap ni Princess Maha bint Bandar bin Abdullah bin Abdulrahman Al Saud, prinsesa ng Riyadh. Hanggang sa oras na iyon ay hawak pa rin ito ng nasabing prinsesa kasama ang dalawa o higit pang mga kapwa OFW. Ayon pa kay Lani Dizon, kapatid ni Marilyn Restor. Sa kanyang pakikipag-usap via long-distance call sa ating embahada sa Saudi, pagkatapos makidnap si Marilyn ng tinatawag na Jada, ay mahihirapan sila gawa ng masyadong maimpluwensya ang mga suspek. Ginagawa ng lahat ng ating embahada pero mahirap at masyadong malakas ang mga suspek na kumidnap kay Marilyn. Ginagawa po nila ang lahat kaso wala po talaga silang magawa dahil doon. Jada is reportedly related sa employer ni Marilyn at ng asawa nitong si Arnulfo. Ayon sa kaalaman ni Lani Dizon, ang nangyaring kidnap kay Marilyn ay may kinalaman sa away ni Jada at ng kasalukuyan nitong amo. Si Jada at ang asawa nito ay blacklisted sa mga employment agencies gawa ng masamang gawain nito sa mga kasambahay. Sabi pa ni Lani, kasi po, bawal na pong kumuha ng katulong yung mag-asawang Jada. Ngayon po, ayaw na silang bigyan ng kasambahay ng mga agency. Kaya ang ginagawa nila, nag-aabang sila sa labas. At kapag may makita, ay dinadampot nila. Nagkataon po na nagtatapon ng basura sa labas ang kapatid kong si Marilyn, kaya nadampot po siya. Ayon pa sa unang kumalat na balita, ang buong akala ng prinsesa nitong amo ay basta na lamang umalis ito at ayaw ng magtrabaho. Napag-isipan pa nga nito na baka tinulungan ito ng ibang mga Filipino na kanya ding mga trabahador para tumakas. Hanggang sa panahong ito 2024 ay walang malinaw kung ano ang kinahinatnan ng kaso. Salamat sa pakikinig mga kabayan. Atin pong bigyan ng pansin ang buhay nating mga OFW na nalimutan na ng panahon at ito'y makapagbigay din ng idea bilang isang OFW. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga balita.